Balanti at sa ating barangay hall na nagpermiso po sa amin para makapag busking, Christian busking at makapag street preaching at the same time. Maraming salamat din po kay Ate Maricar na nagpa-unlock po sa aming pakiusap na makapwesto po kami dito. Wala po kami ibang hangarin sa gabing ito kundi makapagbahagi ng pag-asa, makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Wala po kaming ibang tinataas sa gabing ito, wala po kaming tinataas na anumang relihiyon o anumang sekta o anumang denominasyon, kundi ang tinataas lamang namin ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pagkat naniniwala po kami na sa mga panahong ito, malapit nang bumalik ang Panginoon. At wala pong ibang pinakamaganda at worthwhile na gawin kundi magbalik loob sa ating Panginoon. Yan lamang po ang gusto naming isigaw sa gabing ito, na kailangan natin ng Diyos, kailangan natin si Jesus. Gaano man tayo kabisi sa lahat ng ating mga ginagawa, ano man ang ating mga layunin sa buhay, nagtatrabaho man tayo para sa ating pamilya o sa kahit anumang bagay, mga kapatid, naniniwala po kami na ang pinakamahalagang bagay na gawin ng tao ngayon ay magbalik loob sa ating Panginoong Hesus. Sa amin po, kung nakikita nyo po kami po ay mga kabataan, kami po ay mga nasa murang edad pa, pero hindi po kami nagpapapigil. Sabi po sa salita ng Panginoon kay Timoteo, sabi ni Pablo na wag mong isabihin na bata ka lang para gamitin ka ng Panginoon. And I challenge each and everyone po na sa gabing ito na tayo ay makinig. Amen. Wala po kami ibang gagawin dito kundi umawit ng mga awiting makalangit, at nawa sa mga awiting ito maantig ang ating puso at mahikaya tayo na magbalik loob sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, isang challenge ko lamang po sa bawat isa, ang Panginoon hindi tinitingnan kung nasa kasalanan ka ngayon. Ang Panginoon hindi niya tinitingnan kung ikaw ay marumi, kung ikaw ay hindi karapat-dapat sa Panginoon, kundi ang tinitingnan niya ay ang pag-ibig niya sa bawat isa. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ano man ang estado ng ating buhay, ano man ang estado, ano man ang nakaraan natin, ano man ang history natin, ang Panginoon, mahal na mahal ka niya at naghihintay siya na bumalik tayo sa Kanya. Amen. At sa gabing ito, nawa, mabless ang bawat isa sa mga aawitin namin. Maraming salamat po sa bawat isa at pagpalain tayo ng Panginoon. Ilang muli na base ang pag-ibig ng Diyos sa kung ano bang mga mabubuting bagay na ginagawa mo. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His own love for us in this: while we will still sinners, Christ died for us. Na kahit nung tayo'y nagkakasala pa lamang, minahal na tayo ng Panginoong Hesus at pinatunayan niya yan. Kaya naman gusto kong ipaalala sa iyo, ano man ang pinagdadaanan mo, kailanman hindi ka iniwan ng Panginoon. Kailanman hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kami po ay galing sa JTG Cainta. At kami po ay naparito hindi para humingi ng kung ano paman, kundi kami po ay narito upang ibahagi ang Diyos na minsan pag nagbago sa amin. Lahat po tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Lahat po tayo, we fall short sa Panginoon. Pero ang magandang balita po na hatid namin sa inyo, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Sabi po sa Romans 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya kahit gaano pa po kalaki ang ating pagkakasala sa ating Panginoon, sabi sa kanta na aawitin natin, mas malawak ang pag-ibig ng Diyos.
lumalapit ng iyong pagbabalik. Ang kamay iyong pagbabalik sa papalapit na palapit ng iyong pagbabalik. Ang kamay iyong pagbabalik sa papalapit na palapit ng iyong pagbabalik. Ang kamay iyong pagbabalik sa papalapit na palapit ng iyong pagbabalik. Ang kamay iyong pagbabalik. Minamahal kita, Panginoon, iniibig kita, kapagkat totoo ang pagtingin mo sa'kin ay pag-ibig. Ang kagalingan ko, kapayapaan ko. Papasukin ang Diyos nang sa ganun maranasan mo yung totoong kapahingahan na nagmumula sa Diyos. Kaya naman minsan pa sa gabing ito, gusto namin na maranasan nyo at makilala nyo ang Diyos na nagbigay sa amin ng tunay na pag-ibig at kapahingahan. Amen. Sa gabi pong ito, marahil ang ilan sa atin ay matagal nang nakakilala sa Panginoon, pero dahil sa mga kabisihan natin sa buhay, dahil sa pagod at marahil sa ilang pinagdadaanan, nakalimot tayo sa Panginoon. Kapatid, nais kong malaman mo na malapit nang dumating ang Panginoon at hinihintay kanyang bumalik sa Kanya para makapiling Kanya sa langit. Amen. Ginagawa namin ito hindi dahil sa kami mas mabuti sa inyo, kundi dahil nais naming ibahagi sa inyo ang pag-ibig na mayroon kami sa Panginoong Hesukristo. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulam, nais masilayan, kalwalhatian mo. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulam, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba, sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Amen, kapatid? Gusto ko lang din ipaalala sa inyo na hindi kami naririto dahil lang para magpasikat. Kasi kung tutusin, marami kaming mas magagandang bagay na pwedeng gawin. Pero naririto kami kasi gusto namin iparating sa inyo at gustong iparating ng Panginoon na mahal niya kayo. Mahal tayo ng Panginoon. Wala kaming anumang itinataas na relihiyon.
Hindi nyo kailangan magbago ng relihiyon dahil ang gusto namin ay magkaroon kayo ng totoong relasyon sa Panginoon. Dahil sabi sa kanyang mga salita, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang ibang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya naman, hangad namin na magkaroon kayo ng relasyon sa Panginoon, na makilala nyo ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran namin. Sa pamamagitan ng mga awitin na ito, wala kaming anumang hihingin na donasyon sa inyo, kundi kami pa mismo ang magbibigay at magpapaalala sa inyo na mahal kayo ng Panginoon at kailanman hindi kayo iiwan ng Panginoon. Yan, amen. Muli po, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Nandito po kami sa gabing ito at hindi po aksidente kung bakit kami nandito sa gabing ito. Gusto ng Panginoon na ipaalala sa bawat isa na mahal kayo ng Panginoon. At alam nyo po na minsan gusto ko lang din mag-share sa lahat po na nandito at nakikinig, na kung sa sarili natin na alam natin na tayo makasalanan at alam natin na minsan takot tayong lumapit sa Panginoon. Pero alam niyo po ba na ayun ang gusto ng Panginoon? Kapag nandun tayo sa problema at hindi na natin alam ang solusyon, laging nandiyan ang Panginoon, nag-iintay na tawagin mo siya. Alam niyo, hindi kami nandito dahil sa kung ano lang. Andito kami dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Maging kami, hindi kami perfecto. Kami po'y nagkakasala rin. Kami rin po ay isang makasalanang tao na binago ng Panginoon at patuloy na binabago ng Panginoon. Gusto ko lang po magpatotoo sa bawat isa na ako, ang buhay ko dati, hindi ko alam kung may direksyon ang buhay ko dati. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ako po'y napabarkada para maalis yung mga problema. Ako po'y dinadaan ko po sa inom. Yes po, para lang mawala yung mga problema ko. Laging sa barkada, sa kung ano man, para mawala yung lungkot ko. Pero after ng lahat ng yun, hindi nawawala yung lungkot sa puso ko. And one day, natagpuan ako ng Panginoon. At nandyan siya, nasabi niya, anak, andito ako para baguhin ka. Andito ako para magbigay ng direksyon sa buhay mo. Alam niyo po, isa po kaming patotoo kung bakit kami patuloy na nakakatayo at nagsasalita sa harapan niyo ngayon. Dahil sa kahabagan ng Panginoon at dahil sa pagbabago ng Panginoon sa buhay namin. Ang iyong nilikha ay luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha ay luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhatin pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhatin pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Parehong Diyos na nagbigay sa akin ng pag-asa, ng kagalakan sa kabila ng mapait na nangyari, ng malungkot na nangyari sa aking buhay, ay parehas na Diyos na magbibigay ng kagalakan, ng pag-asa sa bawat isang nangangailangan sa Kanya at tatanggap sa Kanya sa gabing ito. Hallelujah! Kaya naman po, ito po ang aming huling awitin sa gabing ito. Hallelujah!
Kung nais mong tanggapin ng Diyos bilang Diyos sa tagapagligtas, kung nangangailangan ka ng pag-asa, kung nangangailangan ka ng kalinga, ng pag-ibig, ng provision, ano man ang kailangan mo, I'm confident na lahat ito ay matatagpuan natin sa Diyos lamang. Parehas na Diyos na sa amin ay nagbago. Sa buhay namin walang pag-asa at puno ng kalungkutan, puno ng kasinungalingan. Naniniwala kami na siya ang parehas na Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa, ng kagalingan, ano man ang ating mga pangangailangan. Kaya kapatid, kung nais mong tanggapin ng Diyos sa gabing ito bilang iyong Diyos ay tagapagligtas, inaanyayahan kita na sumabay sa aking panalangin sa gabing ito. Hallelujah! Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito. Salamat sa gabing ito, Diyos. Alam namin hindi aksidente na narinig namin ang iyong salita, na narinig namin ang mga awitin na ito, Diyos. May plano ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, sa gabing ito, inaamin kong ako'y makasalanan. Inaamin kong ako'y mahina. Inaamin ko, Diyos, na hindi ko kaya nang wala ka, Panginoon. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo upang ako ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, sa gabing ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos sa tagapagligtas. Linisin mo po ako. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, sinasadya man o hindi. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hanggang sa araw na yung pagbabalik, Panginoon, makasama ka sa buhay na walang hanggan. Ako na lamang po ang mananalangin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Alam namin, Panginoon, na walang aksidente. Sa sitio Balanti, Panginoon, naniniwala kami marami kang buhay na babaguhin. Naniniwala kami na marami kang pagagalingin sa lugar na ito. Naririto ka upang magbigay ng pag-asa, Panginoon, sa bawat isa. Narito ka para magbigay ng kalakasan, ng kaayusan, Panginoon. Kaya naman, Lord God, we pray for sitio Balanti, even for the government, Panginoon, sa mga namumuno, Diyos, sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy silang maglingkod na may katapatan, Panginoon, sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, Lord God, sa pinag-inatas mo sa kanila, Panginoong responsibilidad, Panginoon, Lord God, dalangin ko sa lahat ng mga nakakarinig, Panginoon, Lord God, ng sound system na ito. Lord God, abutin mo sila sa kanilang mga tahanan. Abutin mo sila, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga pamilya. Ikaw ang mag-provide sa kanila. Meron mga sakit, Lord, ikaw ang Diyos ng kagalingan. May mga nalulungkot man, ikaw ang Diyos ng kaaliwan. Mga nawawalan ng pag-asa, mga akala nila, Panginoon, nakatapusan na ng kanilang buhay. O Diyos, magpakilala ka sa amin. Salamat, O Diyos, patuloy ka namin pinupuri. Sa sityo na ito, patuloy ka namin pinapasalamatan. Ikaw ang itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Wala po kaming ibang layunin sa gabing ito kung bakit kami nandito, kundi ang makilala po ninyo ang Panginoong Hesus. Hindi po anumang relihiyon, hindi po anumang sekta o anumang mga bagay na hinahawakan natin para tayo maligtas. Sabi po sa Biblia na si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makakapunta sa langit maliban sa Panginoong Hesus. Alam ko po busy tayo sa napakamaraming bagay. Alam ko po busy tayo sa maraming mga bagay, mga ikinabubuhay natin. Marami sa atin may mga sakit. Marami sa atin may tanong sa Panginoon kung bakit hindi nadulog ang panalangin mo, hindi sinagot yung panalangin mo. Pero higit sa lahat, kapatid, ang dahilan kung bakit ang Diyos ay bumaba sa langit ay sa krus ng Kalbaryo, yun ay para sa ating mga kasalanan. Dahil mga kapatid, kapag tayo'y namatay nang meron tayong kasalanan sa ating buhay, sa impyerno po tayo pupunta. Isang kasalanan lang po karapat dapat na tayong lahat para mapunta sa impyerno. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo
para yung kalinisan niya ay mapunta sa atin at ang ating karumihan ay akuin niya at mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, higit sa anumang pangangailangan natin, higit sa pera, sa kagalingan, sa pag-aayos ng pamilya, isa ang bagay na gusto ng Diyos na makuha natin, yun ay kaligtasan para sa ating kaluluwa. Kapatid, kapag tayo ba ay namatay, alam mo ba kung saan ka pupunta? Lahat tayo nakaranas na ng brownout. Amen po ba? At kapag nag-brownout, kapatid, kahit gaano ba kaimportante yung ginagawa natin, kapag namatay ang ilaw, lahat ng ginagawa natin ay titigil. Gaano man kaimportante yan, bakit? Kasi wala ng ilaw. Sabi ng Panginoon na ang kanyang pangalawang pagbabalik ay parang isang magnanakaw na biglaan siyang papasok. Ibig sabihin, hindi natin kayang ma-predict kung kailan babalik ang Diyos. Mga kapatid, sa mga nangyayari sa mundong ito, gera, dilubyo, bagyo, lindol, lahat na nangyayari mga kapatid, at sabi sa Biblia, ito ay mga tanda ng susunod na pagbalik ng ating Panginoong Hesus. At mga kapatid, minsan sinasabi natin, saka na lang ako lalapit sa Panginoon kapag malapit na. Saka na lang ako lalapit sa Panginoon kapag may sakit na ako. Saka na lang ako lalapit sa Panginoon kapag mayaman na ako. Saka na lang ako lalapit sa Panginoon kapag naramdaman ko na. Pero mga kapatid, wala ni isa man sa atin ang nakakasiguro ng bukas. Wala ni isa man sa atin ang may hawak ng bukas. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo sa mundong ito. Kung maaabutan ba natin ang si Jesus bumababa mula sa kalangitan, nagdala ang kanyang kaniningan, o aabutin ba tayo ng ating kamatayan mga kapatid? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Sa mga buntot, iba-iba ang size. May malalaki, may maliliit, merong katamtaman ng laki. Isang ibig sabihin yan kapatid, kahit anong oras, pwede tayong bawian ng buhay. At isa ang pinaka-importante mga kapatid, hindi tatanungin kung gaano karami ang perang naipon mo. Hindi tatanungin kung gaano karaming kaibigan nagkaroon ka. Hindi tatanungin kung gaano kalaki yung bahay na naipagawa mo, kundi pag namatay tayo, iisa lang ang mahalaga. Saan ba tayo pupunta? At mga kapatid, narito kami sa gabing ito upang sabihin sa atin mga kapatid na walang ibang makakapagligtas sa atin liban ng ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang may kayang magligtas sa atin, at ipinapakiusap namin sa ating lahat, tanggapin natin si Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Siya lamang ang may kayang makapagligtas sa ating kapatid. Hindi ang relihiyon, kundi ang relasyon sa Panginoon. Dito na po ako magtatapos. Pagdating natin sa langit, hindi ihahanay ang mga tao base sa kanyang relihiyon. Hindi ihahanay ang tao sa Katoliko, born again, Iglesia ni Cristo, o kung ano mang mga relihiyon. Hindi tayo ihahanay doon, kundi isa lang ang tatanungin mga kapatid. Pagpunta natin sa langit, ang langit po ay bahay ng ating Diyos. Ngayon tatanungin ko po ang bawat isa, meron po ba dito sa atin ang magpapapasok ng tao sa bahay niya na hindi niya kilala? Sa tingin ko po walang magsasabi sa atin na magpapapasok ako ng hindi ko kilala. Lahat tayo, hindi tayo magpapapasok ng taong hindi natin kilala sa ating mga tahanan. Ganon din sa langit mga kapatid. Ang langit ay tahanan ng ating Diyos at walang ibang makakapasok doon maliban sa taong merong relasyon sa Kanya, yung taong kilala siya at kilala ang ating Diyos. At mga kapatid, walang ibang daan patungo sa langit maliban sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Hesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan kita ngayong gabi. Hindi natin alam, baka ito na lang yung huli mong beses na maririnig mo ang salita ng Panginoon. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas kunin tayo ng Panginoon o bigla siyang bumalik sa pangalawang pagkakataon. Kapatid, tanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. At sa gabing ito, kung gusto mo siyang tanggapin bilang iyong Diyos at tagapagligtas, hindi relihiyon, kundi relasyon sa Kanya, inaanyayahan kita sa isang maikling panalangin.
kahit nakapikit o kahit nakadilat, pwede kang sumabay sa maikling panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus. Minsan pa nanggagaling sa akin, sa ating puso, sabihin natin, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako kung kinalimutan kita at naging mas mahalaga ang maraming bagay para sa akin. Sa gabing ito, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na marinig ka ulit at ang iyong mga salita. Naniniwala ako na ikaw, Jesus, ikaw ang Diyos at tagapagligtas at namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. At magmula sa araw na ito, Panginoon, kahit mahirap, turuan mo ako na mahalin ka at makilala kang lubos. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay na nasa langit. At magmula sa araw na ito, samahan mo ko hanggang sa iyong muling pagbabalik o hanggang kunin mo ako. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Alam niyo po mga kapatid, sabi sa Biblia, isang kaluluwa lamang ang magbalik loob sa Panginoon. Libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Kaya kung bubuksan lang natin ang matang spiritual natin, libo-libong anghel po ang nagdiriwang sa langit. Isa lamang ang magbalik loob sa Kanya mula sa kadiliman papuntang liwanag. Mga kapatid, maraming salamat. At kung kayo po ay na-move, kung kayo po ay na-touch sa lahat ng mga awiting narinig ninyo, mga kapatid, hindi po yan aksidente. Kasi sabi ng Panginoon, ako ang pastol at kayo ang aking mga tupa. At sa aking kawan, may mga tupa pang wala sa aking kawan. Ibig sabihin, may mga tupa pang wala sa simbahan, kundi nasa lansangan. Kaya po kami nandito, tinatawag po namin ang gawaing ito na Church in the Wild. Bakit? Kasi marami po sa atin hindi nagsisimba. Pero sa kabutihan ng Panginoon, ang simbahan po ang dinadala namin dito. Mga kapatid, maraming salamat po muli sa Sitio Balanti. Maraming salamat kay Kapitan na nagpaintulot po sa amin na mag-street preaching at mag-basking sa lugar na ito. Maraming salamat din po muli kay Ate Maricar at sa kanyang asawa. Pinapanalangin po namin sila maging sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa isang oras na hinayaan nyo kami magsalita sa inyo. Pinupuri natin ang Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.